Guys, for today's video, meron na kasing update yung video na nilabas natin last Tuesday, which is the issue about Maya and the Mcash cash-in. Yun ang pag-usapan natin ngayon. Titingnan natin kung anong development ang nangyari, kung na-resolve na ba to, meron bang statement, etc. Kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako. Pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so pagpasensyahan nyo na kung hindi ito yung normal na video na inaabangan nyo na vertical video, but nagtetest kasi ako ng iba't ibang shots para meron tayong mga panibagong segment dito sa ating channel. Okay, so pag-usapan na natin yung sinasabing update about the Maya Mcash cash-in issue. Pero kung hindi nyo pa alam itong issue na to, well, please head over to this video, panoorin nyo yung background about this issue. Okay. So meron ng update itong mga affected user regarding dito sa Mcash cash-in issue na nga to. Okay, sabi dito, Maya Mcash cash-in issue, na credit back na yung 65,000. Okay, so meron siyang screenshot dito. Ang pinapakita niya dito is yung kanyang smart na account. Parang yung di ba yung Globe, merong one Globe account ba yun? Na tinatawag na app wherein you can register your, wherein you register your number and then nandun doon ka magpapaload, doon ka magbabayad ng bills, ng inyong telepono, etc. So meron din siyang version na katulad ni Smart. Ang tawag doon is Smart app. And dito sa Smart app na to, pwedeng i-link ang inyong Maya account. And then once na na-link nyo na, makikita nyo rin dito yung balance nyo. So, ito yung pinapakita niya dito. Kasi daw, pina-temporary block niya yung kanyang Maya account due to the Mcash cash-in issue nga. So, ang nakikita dito is 65,706. Ayan. Then, ang nakalagay, refunded money from EW via PesoNet. Pero wala nakalagay na amount. Okay. So, basahin natin siya. Okay, update as of December 9, 2024, 11:44 PM. Na-credit back na yung nawala ko na 65K funds due to Mcash cash-in issue ni Maya. Currently, I'm able to check it using Smart GigaPay as it's linked with my Maya account. My Maya account is currently temporarily blocked by Maya CS. So first thing in the morning tomorrow, I'll request for it to be unblocked. Thank you God sa lahat ng naniwala na Redditors and sa FB na nag-post para sa awareness nitong issue. Maraming salamat din sa mga dahil sa silent treatment na itong issue. A lesson learned indeed, wag na maglalagay ng big amount sa digibanks. Okay. Good for you, sir or Miss Neural Space 23. Upon reading the thread dito sa Reddit, meron din na nawalan pala ng around 2.5 million. And then, nakita dito ni Sir Neural Space na nabalik din na din daw yung 2.5 million na affected ng Mcash cash-in. So, ito yung pinapakita na screenshot dito. However, merong mga Redditor na nagsasabi, paano daw nangyari na nawala yung 2.5 million, mababa lang ang daily limit. For everyone's awareness na lang, hindi naman lahat ng account ni Maya is pare-parehas. So, iba't iba tayo ng limit. Okay, based dito sa website ni Maya, account limits, accounts and limit. Makikita din dito na meron pa palang additional na tier para sa mga parang super user. Okay, ito yung account types, basic, upgraded, super users, and ultimate user. So, hanapin natin yung related dito sa topic, yung basically yung purchase amount. Sa purchase amount, kapag basic daw, nasa 50K daily limit lang siya. Pero kung upgraded na, verify tayo ng ID, nasa 100K daily limit na siya. Meaning, ito yung pag-purchase natin using the web, using the QR. Then, kapag super user ka, 500K ang daily limit. Siguro, nagkataon na itong 2.5 million na pera ng isang Maya user ay isa siyang ultimate user na meron siyang 5 million daily limit, di ba? Para ma-Mcash cash-in yung 2.5 million niya, malamang ultimate user siya. Or pwede rin naman yung ibang theory dito sa Reddit na nagsasabi na gawa-gawa lang yan. Hanggat walang statement si Maya about this issue, mukhang itong mga to is mga theory lang talaga na hindi pa ma-confirm. So balik tayo dito sa post na to. Nagkaroon daw ng message si Maya dito sa affected user na nagsasabing, so we have refunded the debited amount to your wallet account. Rest assured your balance is secure. We appreciate your patience and thank you for banking with us.
napaka-generic, ni wala man lang explanation as to why did it happen. Wala kasi talagang artista na affected kaya hindi na-capture ng mainstream media. Sabi din ng post na hindi niya din daw maisip kung paano na-bypass ang security. Able to change my password, change my email, transfer my funds without any OTP or biometric procedure. Bigla na lang talaga, poof, totally lockout na. So, di ba? Paano nga nangyari yon? And then, bigla nilang binalik yung amount na wala man lang explanation. And then, meron din mga nag-second or nag-message dito na ibang affected. Like, sabi ni Formal Profession, sabi niya, oh my God, buti nakita ko tong post na to. Thank you so much. Nabalik na rin sa akin. Pero checking Maya Credit, paano to? Di nila babayaran. So, apparently, ang naibalik pa lang daw ay yung mga cash, yung mga pera na nakalagay sa e-wallet and then sa Maya Savings. Included na rin dyan yung mga time deposit na clinose para makuha yung laman. And then, pinadaan ulit sa Mcash Cash In. Pero yung mga affected user na ginamit ang Maya Credit para manghiram, ginamit ang Maya Personal Loan para manghiram, hindi pa rin daw nababalik as of the moment. Though meron naman din coming from my YouTube video na nag-comment na naibalik naman na sa kanya yung nawala sa kanyang pera na ginalaw ang kanyang Maya Credit. So at least this is a good development for everyone affected. Now, the question na lang is, bakit nangyari to? Paano nangyari to? And paano natin mapipigilan mangyari to ulit? How can we protect ourselves from this happening again? Wala tayong alam, wala tayong magagawa. Kung hindi, mag-ingat at the best we can. May iba naman dyan is talagang nilalabas na ang kanilang pera from their Maya Bank or digital banks at nililipat na sa kanilang mga traditional banks. But guys, let me just tell you this. Kung tayo nag-e-evolve sa ating mga pag-iingat, ganun din naman ang mga hackers na nag-e-evolve sa modus nila sa pang-i-scam or sa pang-hack ng mga pera natin. Sabi nga dito sa Reddit thread na to, ang pinakamagandang paraan na lang dyan is itago na lang daw sa bahay. Which, my point, but somehow I really don't agree. But it really depends naman na yan sa tao kung paano nyo aalagaan ang pera nyo. So, for our question of the day, sa tingin nyo, bakit kaya hindi man lang maglabas ng explanation si Maya as to this Mcash Cash In incident? Ano kayang rason? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And also, gusto kong manghingi ng feedback nyo sa ganitong format ng video. Sulat nyo na lang din yan sa comment section sa baba. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay It's Me, Miss Aquarius. Pa-shoutout po next vlog. At It's Me, Miss Aquarius, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!